Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. Reading po ito for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Of course, hindi ka naman talaga makakuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. Kung hindi ko makuha ang energy mo, okay lang yon. Pwede ka magpa-personal reading. Meron akong available na personal reading. Check mo na lang sa TikTok shop guys. Unipree. Ayan. Personal tarot reading, astrological reading, palm reading, pwede ka mamili kung alin doon. And nagbibigay din ako ng compatibility reading. If you're interested, doon ka na lang mag-inquire sa TikTok shop. Let's start. Air sign. For the sign of air sign. Medyo ayusin ko lang yung ayan. Nilak ko lang yung brightness or yung focus. You don't hear the calling in your soulmate and attraction. Tell me more for the sign of air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Love yourself first. Could be dealing with a past life relationship. Ayan, and maybe a person in the past. Pwedeng may communication sa inyo, or if wala, there's this feeling or parang ikaw na gusto mong magkaroon ng connection, communication sa inyo. Pwedeng ikaw ito na parang kung may communication na ngayon, nakikita natin that you are really attracted sa person na ito. Sa mga ipinapakita niya, sinasabi niya, etc. Parang ang hirap hindi ka gustuhin. Dahil ka gusto-gusto yung mga nakikita ko sa'yo. Parang ganun. And if ever na wala namang communication, yun nga, nandun yung kagustuhan mo na magkaroon ng connection, komunikasyon sa person na ito. Because you are attracted talaga sa kanya. With the love yourself first, you're dealing with the person na nagfo-focus sa pagmamahal, pag-focus sa pag-aayos sa sarili niya. Maybe regarding health, regarding daily activities, regarding sa emotionally. So, this person is creating balance sa sarili niya. And with the let go of control issues, I feel like hinahayaan niya lang na mangyari kung ano yung mga dapat mangyari sa inyong dalawa. Like, this is like divine timing. So, kung para ka sa akin, parang ganun. Kung hindi, edi hindi. Focusing ako sa sarili ko, sa buhay ko. So, let's get more cards for you. For the sign of air sign, please. Okay. Yeah, this could be a person in the past. Nagpakita yung card ng past is past. You do have your ikaw ang gusto ng puso ko kahit na. You have your evil eye. Feeling ko mahal mo pa ako. And you do have here the Fool, pero naramdaman nga reversal. It is in reverse. Tapos kukuha na rin ako ng card sa side ng person na ito. You do have here Yin and Yang, number 69. That is a balanced energy. Karmic relationship. Isasakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Okay? And you do have here the Chariot. Oh, wow. Bottom of the deck, gusto ka ni Mama. So,
I feel like you're this person na pwedeng gustong gusto mo tong person na ito, mahal mo siya. Pero may mga pwedeng magalit sa connection ninyo na lumalabas as a karmic relationship. So you could be dealing with a person who is in a relationship with someone. Pero ang kagandahan dito is that karmic relationship, marami na siyang natutunan sa relasyon na yun, sa connection na yun. And this person is ready to let go doon sa kanyang karelasyon, sa kakonect, especially with the Chariot. This is Cancer energy. And ang sumunod is isasakripisyo ko ang lahat para sa'yo. So, willing siyang i-give up or tapusin ang connection or ang relasyon with the karmic relationship kasi alam niya na. And with the 69, that is like, bukod sa it is a balanced number, yin and yang, nakikita ko ito as parang yung gulong, no? And yung gulong is like, pwedeng ang daming pinagdaanan ng relasyon, ng koneksyon nila, ng person niya. And, honestly, the energy is like parang katulad din ng gulong. Ready ng palitan itong taong to. And, pwedeng sa ngayon, nagpo-focus siya sa pagmamahal niya sa sarili niya. Hindi naman ibig sabihin ay papalitan na in a way gagawin ka niya, ilalagay ka niya sa third party. Hindi naman ganon. Bago ako kumonek sa'yo, handa akong tapusin itong connection ko dito sa isang to. Parang ganon. And then you do have here, feeling ko mahal mo pa ako. So, pwedeng nararamdaman mo yung feeling na itong person na ito gusto ka pa rin niya. Ramdam mo na mahal ka pa rin niya. Kaya lang, may kinakatakutan ka kung bakit hindi ka nagtitake ng risk. Parang you're holding back, nagpipigil. Nasa feeling na parang lagi kang naka-break, nakapindot sa nakaapak sa brake ng sasakyan, ano? Kailangan hindi pwede magpadalos-dalos. Anyway, let's get more cards for you, air sign. New beginning. Ginagaya lang kita. Kunwari lang. You do have here panalangin. Karmic relationship. So, yeah, you could be dealing with a person na may kakonect talaga siyang karmic relationship. Tulay. Tama o mali? I need space. One more card para sa person. Suko na ako. Okay. So, gusto ko rin lang i-clarify ito. What's with the ginagaya lang kita? You do have here, sana makita kita. And, suko na ako. So, na-doble pala ang aking card na suko na ako, but I feel like it's a special message for you. It's a special. Like, hindi ko ina-expect na na-doble ang card na ito, but it's a message na pwedeng pareho kayo na ng pag-iisip nitong person na nakakonect mo ngayon. Ayan. I feel like may pagkakapareho. Could be dealing with the person na pareho na kayo ng pananaw sa buhay. And with the 69, it's a balanced number. This could be a twin flame. Soulmate, yung iba. In the near future, may new beginning sa inyo na itong person na ito. And
I feel like this is what you prayed for. Ito yung pinanalangin mo. Ito yung, yung hiniling mo. Ngayon, in the future, pwedeng ibigay sa'yo. Kung ano man yung hiniling mo in the past. At, with the sana makita kita, I feel like, yung remember the time na, remember this energy na sinabi ko kanina na may naka-break or dahil sa boundary sa inyo talaga pigil na pigil ka sa sarili mo. So in the future with the suko na ako pwedeng sukuan mo rin to pagpipigil kasi hindi mo rin kaya. Mahal mo rin yung tao or gusto mo rin yung taong to. And we do have here, I need space, suko na ako. So person na ito naman is a different meaning yung suko na ako. Maaring itong karmic relationship na to, tama man or hindi ang kanyang gagawain, I feel like pwedeng humingi or mag-let go or humingi ng space with the person nakakonect niya, which is a karmic relationship. And with the tulay, maaaring magkaroon ng bridge sa inyong dalawa ulit, ng connection sa inyong dalawa ulit, na maaaring matagal na walang connection or matagal na parang naging imposible ang connection sa inyong dalawa. Pero maaaring dahil doon sa pagsuko niya sa person na yon or pag-alis niya or possible na there's pagtulak niya dun sa person nakakonect niya, magkaroon ng tulay ulit sa connection niyo. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.